Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ismain. Mga kapatid, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tayo magsimula sa pagpuri, pagpasalamat, pagdakila, pagwalhati sa ngalan ng Allah subhanahu wa ta'ala. At nawa ang kanyang awa at biyaya ipagkaloob niya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa kanyang buong pamilya, sa lahat ng kanyang mga kasamahan, sa lahat ng mga taong tumatahak sa matuwid na landas hanggang sa uling araw. So alhamdulillah, muli po ay bago magsimula ang ating pag-aaral ay bibigyan ko lang po muli ng paalala at reminder sa lahat po ng mga nakikilahok o kasali sa pag-aaral sa oras na ito ay para hindi po putol o magkaroon ng distraction ng ating patuloy na pagtatalakay ay maaari po sana ay panatilihin nating nakamute ang ating mga speaker at ang ating video ay naka-off. At kung meron man pong mahuli na pumasok ay yung inyong salam, wag nyo na pong ipadinig sa amin. At kung meron pang concern or mga katanungan sa topic nating tinatalakay ay ilista nyo lang po muna, at kung meron tayong oras panahon na ibigay ipagkakaloob sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa bandang huli ay tatalakayin natin. At kung hindi naman po ay pwede itong i-post sa ating GC at doon na lamang po ito sasagutin ni Ustad, inshallah. So hindi ko na po pagtatagalin at yun lang naman ang ating mga reminders, especially sa mga bagong pupasok ng mga nakikilahok upang malaman nila yung ating mga patakaran po dito sa ating pag-aaral. Tafadhal maskura, Ustad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalam ala man la nabiyyana ba'dah. Asbahna wa asbaha al-mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khira ma fi hadhihi al-yawm wa khira ma ba'daha wa a'udhu bika min sharri ma fi هذا اليوم والشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من القسائل والسوء الكبر. ربي أعوذ بك من العذاب النار والعذاب القبر. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bagong lahat tayo muli magbukas sa pagdakila, pagluwalhati at pagpuri kay Allah subhanahu wa ta'ala. Tunay na tayo ay sumasaksi na walang ibang propeta na pinadala para sa atin pagkatapos ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tayo ay pumupuri kay Allah dahil tayo ay inabutan ng umaga, sa amin naman ay hapon. Tunay na nasa Kanya ang paghahari o pagmamay-ari at sa Kanya lamang ang papuri. Tunay na walang Diyos maliban kay Allah na nag-iisa, na walang kaparis. Sa Kanya lahat pagmamay-ari, kung anuman ang nasa kalangitan at anuman ang nasa kalupaan at anuman nasa pagitan nito, at batid natin na kaya niyang gawin ang lahat ng bagay na nais man niyang naisin. Tunay na tayo humihingi kay Allah subhanahu wa ta'ala ng kabutihan na anuman para sa araw na ito at pagkatapos nito, at tayo din ay nagpapakupkup kay Allah laban sa kasamaan na maaring idulot ng araw na ito at maaaring kasamaan din na idulot niya pagkatapos ng ibang araw. Aming Panginoon, Ya Allah, kami ay nagpapakupkup sa iyo laban sa katamaran at kawalan ng gana una sa ating pag-aaral. Kami ay nagpapakupkup sa iyo laban sa kasamaan ng parusa mula sa apoy ng impyerno at ganoon din sa parusa sa libingan. Bilang pagtutuloy, sabi natin na ang ating pagtalakay sa umagang ito sa Middle East at sa hapong ito naman sa Far East sa Pinas ay ang patungkol pa din sa paksa ng Syar al-Asma'ul Husna o yung pagpapaliwanag sa mga pangalang maganda ni Allah. Ito ay may kinalaman, sinabi natin, sa aqidatul sahiha o yung tamang paniniwala ng isang Muslim o Muslimah na may kinalaman naman sa tauhid at kaisahan ni Allah. Noong nakaraang linggo po ay ating tinalakay ang kahalagahan na matutunan ang mga magagandang pangalan ni Allah na sinabi natin, sumusunod, next slide po, Ustad. Isa pa po, forward pa po, isa pa.
Yan, sinabi natin na ayon kay Imam As-Sa'di rahimahullah, ang may akda ng aklat na ang kahigitan at kahalagahan ng pagkuha ng kaalamang nito ay una, sinabi niya, innal ilm billahi wa asma'ihi wa sifatihi ashrafal ulum. Na sinabi niya, una raw, ang kahigitan na matutunan natin ang magagandang pangalan at katangian ni Allah dahil ayon sa kanya na ito ang pinakamarangal at pinakadakila sa lahat ng mga kaalaman. Tulad nga ng sinabi ni Ibn Qayyim rahimahullah, innal ilm bi asma'illahi wa sifatihi al-husna asal al-ilm bi kulli ma'lum. O kamakada, sabi ni Ibn Qayyim na ang pagkilala sa mga pangalan o ngalan ni Allah at sa kanyang mga magagandang katangian ay pundasyon ng kaalaman sa lahat ng uri ng kaalaman. Kaya sabi nga ni Imam As-Sa'di rahimahullah, hindi magiging tama ang pagkakatuto ng isang Muslim sa tauhid bago manuluma kung hindi niya kilala o hindi kilala ng Muslim si Allah. At hindi makikilala ng isang Muslim o Muslima si Allah kung hindi niya natutunan ang mga magagandang pangalan ni Allah. Next slide po, Ustad. Pangalawang kahalagahan na tinalakay natin na binanggit ni Imam As-Sa'di rahimahullah na kahalagahan ng pagkakatuto sa pangalan at katangian ni Allah, sinabi niya, inna ma'arifatullah tad'u illa mahabbati la subhanahu wa ta'ala. No? Sabi niya, pangalawa daw na kahigitan o kahalagahan nito, ng pag-aaral nito, dahil ang pagkilala kay Allah ay nag-iimbita o nagdadala sa atin sa mas higit na pagmamahal sa Kanya. Sabi nga ni Allah subhanahu wa ta'ala, ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, wa minan nasi man yattakhidu min dunillahi andada yuhibbunahum kayuhibbu lillah. Admin, paki-check po baka meron tayong mga nais pumasok na hindi pa na-accept, no? May mga nagme-message po sa atin, hindi pa raw sila makapasok. Sabi ni Allah ang kataas-taasan at may mga tao na kinukuha nila ang maliban kay Allah, nakaparis o kapareha, minamahal nila ito ng tulad ng pagmamahal nila kay Allah. Kabanata Al-Baqarah. Tunay po na maraming mga Muslim o Muslima na kumukuha sila ng kapwa nila tao o kapareha na minamahal nila ito ng lubos. At ang iba sa kanila ay nagpapatiwakal pa o nilalagot ang kanilang mga buhay. Kapag nawala o iniwan sila ng tao nilang minahal ng lubos at sobra-sobra. Na minahal nila ito at binigyan ng atensyon at oras na mas higit pa kay Allah. At sinabi na ito ay gawaing shirk o pagtatambal sa pagmamahal at pagpapahalaga at pagrespeto kay Allah. Kaya kung ito ay nasa atin o tayo ay nasa ganitong sitwasyon, ito ay babala sa atin na tayo ay nasa gawaing shirk. Subhanallah. Next slide po, Ustad. Pangatlo na binanggit ng ating Imam As-Sa'di na kahigitan at kahalagahan na matutunan natin ang mga pangalan at katangian ni Allah subhanahu wa ta'ala, inna ma'arifatullah tad'u ila khashyati wa khawfu lillahi subhanahu wa ta'ala. Ayon sa kanya, pangatlo daw na kahigitan, ang pagkakatuto nito dahil ang pagkilala at pagkakatuto kay Allah at sa kanyang mga pangalan at katangian ay nagdadala sa atin na tayo ay matakot sa Kanya. Qala Allah Ta'ala, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. No? Dali po meron parang mga hindi nakakapasok. Di ko alam kung sino itong mga to. Pa-check na lang admin baka may mga ano pa na hindi. Okay? Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa ayah, katunayan na ang mga natakot kay Allah ay mula sa mga aliping may kaalaman. Na binanggit nga ni Imam Al-Bukhari rahimahullah sa kanyang aklat, no? Sa tafsir ng Al-Bukhari o Sahih Al-Bukhari, ayon sa kanya, sa bab al-ilm qabl qawl wal amal. Sinabi ni Imam Al-Bukhari, nasa paksa ng kaalaman bago ang salita, ang gawa. Sabi natin dahil tunay na maraming nag-aangking Muslim sa ating kapanahunan na sila umano ay takot sa Diyos. No? May takot daw sila kay Allah. Ngunit kung ating titignan at susuriin ang kanilang pagkatao,
kung paano sila magsalita, umasta at kumilos, ay sabi natin, matatagpuan natin sila na sila ay direkta at lantarang sumusuway kay Allah at gumagawa ng mga pinagbabawal ni Allah. No? Subhanallah. Sabi natin, sumunod, next slide po, Ustad. Naan. Pasensya na yung mga hindi makapasok, ha? Kami nagme-message, di para sila makapasok. Okay? Baka sa cellphone nila yung problema. Naan. Sabi natin, ang pang-apat na sinabi ni Imam As-Sa'di, inna ma'arifatullah tad'u ila ikhlas al-amal lillahi subhanahu wa ta'ala. Ayon sa kanya, yung pang-apat na kahalagahan na matutunan natin ito, dahil ang pagkilala kay Allah at kanyang mga magagandang pangalan ay nag-iimbita o nagdadala sa atin sa paglapit sa pagiging sincero o tapat kay Allah at ganun din sa ating mga gawaing pagsamba. Qala Allah Ta'ala, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. Sinabi na lang katastasan, at walang ipinag-utos maliban sa sambahin si Allah na dalisay na sa kanyang relihiyon ay maging tapat. Dahil tunay po na maraming mga tao o maraming mga Muslim ang masipag gumawa ng gawaing pagsamba, ngunit matututunan natin na kulang ang ikhlas o walang ikhlas ang kanilang ginagawa dahil na rin sa kanilang pag-ami. Ang karamihan pa sa kanila ay gumagawa ng gawaing mabuti, ngunit ito ay para lamang sila purihin ng ibang mga tao o kapwa nila tao. Next slide po, Ustad. Panglima na binanggit ng ating Imam As-Sa'di rahimahullah, nakahalagahan nito, inna ma'rifatullah subhanahu wa ta'ala bi asma'ihi wa sifatihi mimma yazidul iman. No? Ayon sa kanya na ang pagkakatuto, pagkakakilala kay Allah, ang walang kapintasan, ang kataas-taasan, at sa kanyang mga magagandang pangalan ay magpapalago ng ating pananampalataya. Sa pagkakatuto nito, no, ay tataas ang ating pananampalataya. Ano ang dalil? Qala Allah Ta'ala, innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan ala rabbihim yatawakkalun. Sinabi ni Allah ang kataas-taasan, tunay na ang mga naniwala ay silang kapag nabanggit si Allah ay natatakot ang kanilang mga puso. At kapag binasa sa kanila ang mga bersikulo ng Quran ay nadadagdagan ang kanilang pananampalataya at sa kanilang Panginoon naglalagak daw ng tiwala. Dahil tunay po na maraming mga Muslim sa ating kapanahunan na kulang at hilaw ang kanilang pananampalataya kay Allah. Sila ay mga Muslim, oo, ngunit may iba sa kanila ang naniniwala pa din, sinabi natin, sa malas at swerte. Hindi lubos na sumasampalataya kay Allah. Mas lubos ang kanilang tiwala sa ibang bagay o sa kanilang kapwa na ito o sila daw ang magdadala sa kanila ng kasaganahan at biyaya, hindi na lubos si Allah. Wa'yad billah. Kaya maraming dapat pag-aralan pa at matutunan ang isang Muslim, lalo ang bago, sa kanyang relihiyon. Next slide po, Ustad. Pang-anim, nakahalagahan nito dahil sinabi ng ating butihing Imam As-Sa'di na inna Allaha khalaqal khalaq, no? An ya'budullaha wa yu'arrifu hadhihi al-algaya al-matluba minhum, o kamakal sabi ng ating imam, no, na dahil daw nilikha ni Allah ang sangkatauhan kasama ang engkanto at tao sa walang ibang dahilan para kilalanin si Allah at sambahin siya. At sa pag-aaral natin ng magandang pangalan at katangian ni Allah ay mas matututunan natin ang bagay na ito. Dahil sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, qala Allah ta'ala fi dalili وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Sinabi na lang katasas at hindi ko nilikha ang mga engkanto at mga tao maliban sa pagsamba. Tunay po na maraming mga Muslim ang nahihibang at nalalasing at nadadaya sa buhay na ito sa mundo. Kanilang inaakala na ang buhay natin ay para lamang humayo at magpakadami. May ibang mga Muslim pa
na nag-aakala na ang buhay daw sa mundo ay upang magpakayaman, kaya sila ay nagdo-double shift sa trabaho, doble kayod, no? Lumalayo sa malayong bansa na mas malaki ang kita para daw sila ay magpakayaman at magpakasarap. Subhanallah. Dang iba pa sa kanila ay nag-aakala na wala daw ibang buhay maliban dito sa buhay sa mundo. Kaya sinabi nila, magpakasarap ka dito dahil hindi mo ito matitikman sa kabila. Subhanallah. At hindi na raw tayo bubuhayin na mag-uli. At binigay nating halimbawa dito nung nakaraan ay ang mga Hindu. Next slide po, Ustad. At sinabi natin o tandaan natin, tulad ng winika ng Propeta Muhammad SAW, na ang kaalaman ay hindi darating sa atin maliban na lamang na ito ay pagsikapan ng bawat isa sa atin. Kala Nabiyo sallallahu alaihi wasallam, innamal ilmu bitta'allum. Na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, patunayan na ang kaalaman ay sa paraan ng pag-aaral. Next slide po, Ustad. Ayan, talakayin natin ang patungkol sa aklat. Pakibasa po, Ustad, yung ating matan. Malakas po. Ustad, di ka po namin marinig. شر أسماء الله الحسنى من كتاب فتح الرحيم المالك العالم للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى مع تعليق الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد البدر. شرح على منهج أهل السنة والجماعة من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل بعيدا عن انحرافات أهل البدعة. Jazakallahu khair, Ustad. So binanggit ng ating butihing Ustad, no, yung patungkol sa ating aklat na sinabi nga ng ating butihing Sheikh Imam Saadi. Ito'y bilang pagpapakilala sa aklat na ating gagamitin sa ating pag-aaral onwards, no. Sinabi natin ang aklat na ito, tulad ng binanggit ng ating butihing Ustad, na ito ay ang Fathul Rahim, no. Ang aklat na ito ay Fathul Rahim, Al-Malikul A'lam. Ito ay mula sa pundasyon ng tiyak na pinapaniwalaan sa Islam o yung tinatawag natin na akaid o akidah ng mga Muslim. Dito siya nakabase. At ganoon din sa kaisahan ni Allah o yung tauhid. At ganoon din patungkol sa mga moral o kaasalan at mga pambabatas na nakasaad o nakabase sa Quran. Next slide po, Ustad. At binanggit din ng ating Ustad, no, sa wikang Arabe, Shar Asma Allahu Husna, na ang kapaliwanagan ng mga pangalan ni Allah at magagandang katangian niya o mahusay ay mula sa aklat na binanggit natin na Fathur Rahim na isinulat ni Allama ni Sheikh Abdurrahman bin Nasir al-Sa'di. Kahabagan nawa siya ni Allah ang kataas-taasan. Na kung saan ito ay binigyan ng komentaryo at pinaliwanag sa atin ni Sheikh Abdurrazak bin Abdul Muhsin al-Abbad al-Badr. Next slide po, Ustad. At sinabi niya, o binanggit din ng ating puting Ustad, na ang paliwanag ng aklat na ito na ating tatalakayin ay naaayon sa pamamaraan ng Ahl Sunnah wal Jamaah, na isa namang napakahalaga na dapat nating matutunan na ang ating pinag-aralan o ating pinagkukunan ng aralin ay hindi mula sa aklat ng ligaw. Ito ay sa pamamaraan ng Ahl Sunnah wal Jamaah na walang paghahalin tulad. Ito yung paniliwag natin ng karaan, no? Pag-aaralan natin ang mga pangalan ni Allah at kanyang katangian na hindi tayo maghahalin tulad, no? Tamtil, no? Walang pagkukumpara, walang pagsira, tahrib, at walang pagtanggi, ta'til, no? Malayo ang aklat na ito mula sa mga inaakala ng mga lumihis na grupo na mga tao na gumagawa ng bago o bid'a o imbento sa ating relihiyon. Pinapakalayo kasi ito ay ginawa ng isang imam na kabilang sa mga salaf at salih o mga matuwid at reliyosong tao na buhay ng unang panahon na ang kanyang manhaj o pamamaraan ay mula sa Ahlus Sunnah wal Jamaah o mga grupo na nagtaguyod ng Quran at ng Sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya ito ay magandang balita sa atin. Next slide po, Ustad. Now,
At ang patungkol naman sa may akda ng aklat, patungkol kay Imam Sa'di, sabi natin siya, si Sheikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, Al-Nasiri at Tamimi, na kilala sa bansag na katawagang Ibnu As-Sa'di o si Imam As-Sa'di. Maririnig niyo yan paratian, lalo kung medyo advanced o tumulak na kayo sa susunod na bahagdan pataas ng inyong pag-aaral, maririnig niyo sila. Lalo yung mga mahilig gumamit ng tafsir, maririnig niyo yung pangalan niya, no? Siya ay binansagan o kilala sa bansag na tawag na Ibnu Sa'di o Imam As-Sa'di. Nasabi natin siya ang naging guro at pantanging pinagkunan ng kaalaman ng yumaong allama, bantog at sikat na si Sheikh bin Saleh Al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala. Para sa inyong kaalaman, siya po ang guro ni Sheikh Saleh Al-Uthaymin rahimahullahu wa ta'ala. Next slide po, Ustad. Sinabi natin ang ating butihing Imam As-Sa'di ay ipinanganak po siya sa bayan ng Unaysa, nasakop ng Qasim sa Saudi Arabia, kung saan kayo ngayon naroroon. Siya ay pinanganak sa 12 araw ng Muharram, taon 1307 o 1307 ng Hijra calendar. Sabi ng kasaysayan na namatay ang kanyang ina habang siya ay 4 na taong gulang pa lamang, at namatay ang kanyang ama nang siya ay 7 taong gulang pa lamang. Kaya si Imam As-Sa'di ay isang yatama. Sinabi pa na siya ay lumaki bilang isang ulila, at kahit siya'y ulila, lumaki siya ng maayos sa kanyang murang edad. No? Sabi natin may irong parang kahalintulad ang istorya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siya ay yatim. No? Si Imam As-Sa'di ay isa ring yatim. Sabi natin sa kanyang murang edad, sa gabay ni Allah subhanahu wa ta'ala at kanyang habag, ay binuksan ni Allah ang interest niya na siya ay matuto. Kasi ayon nga sa ulat, no? Ayon sa mga muarrikin sa istorya, na dahil si Imam As-Sa'di ay merong angkin na talino, na kahit bata pa siya, nandun yung kanyang interest na siya ay matuto sa relihiyon. No? Maaring sabihin ng iba, kasi noon wala pang gadget, brother. Sabihin natin, ito ay dahil sa habag ni Allah. Dahil pinag-aralan natin na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridu billahi khairan yufakkahu fid din. Sino man ang naisan ni Allah ng kabutihan, pinapaunawa niya dito ang relihiyon. Kaya hindi lahat na magnais na matuto sa relihiyong ito ay nakukuhang kalaman. Maliban na ito ay, sabi natin, una, gawin nating ikhlas sa ating sarili, pagsikapan, at tayo kahabagan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Next slide po, Ustad. Sabi din natin na si Imam As-Sa'di, siya ang may akda at manunulat ng aklat ng Taysir Al-Karim o Taysir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Manan. Isa to sa mga, mashallah, tabarakallah, isa to sa mga pag-aralan natin sa pag-upo natin sa pag-aaral sa Makkah, no? Na isa sa mga kilalang tafsir, no, na ginagamit sa mga paaralan. Ang aklat na ito ay ginagamit ng maraming guro sa kanilang pagtuturo, maging sa eskwelahan man o universidad o pag-aaral at pag-upo sa masjid sa iba't ibang sulok ng mundo, walillahil hamd. Siya po ang may akda nito, mashallah, no? Ito ay karamihan na ginagamit. Pero yung iba, kung nais malaman ang, halimbawa sabihin natin, ang history ng sabab o nusul o kadahilanan ng pagbaba, ang iba ay bumabase naman sa tafsir ng Ibn Kathir o kay Imam At-Tabari. Pero kung halimbawa yung tafsir, yung maana ng aya, ay direkta itong pinapaliwanag ni Imam As-Sa'di sa tafsir na ito na napakaganda, mashallah. Naway pagkalooban kayo ni Allah ng interes at kakayahan at talino na mabasa ang aklat na ito. Next slide po, Ustad. Sinabi natin na si Imam As-Sa'di qara'at al-Quran ba'da wafa' al-waladu, no? Thumma yuhafidhu al-Quran kamila o kamakal. Sabi doon ng kasaysayan na binasa ni Imam As-Sa'di ang Quran at pinag-aralan to, at sabi, ito ay ginawa niya pagkatapos mamatay ng kanyang ama. At ito ay namemore niya at naging dalubhasa siya sa pagbabasa nito sa edad na 11 taong gulang. Sabihin, 11 years old siya, ay hafid na siya ng Quran. At sabi siya, sa gabay ni Allah ay nagtuloy siya at naupo sa mga pag-aaral sa mga masjid. Kasi noon po wala pa namang ganong university. Maliban sa mga masjid ang pinag-aaralan ng mga bata. At ito ay tanyag pa rin at well-known pa rin sa mga probinsya ng Arabia. No? At sabi natin siya ay naupo ng pag-aaral sa mga kilala at bantog na scholar ng kanyang kapanahunan sa kanilang bansa.
Sabi doon, ganun din siya ay naupo at nakinig at nag-aral sa mga batikan na mga scholar na dumayo sa Saudi Arabia at nagturo sa kanilang lugar. Inupuan niya to at siya ay nakinabang dito, alhamdulillah. At ayon pa sa ulat, na sa kanyang murang edad, kahit na siya ay isang yatim o isang ulila, sa gabay ni Allah, siya ay naupo sa masjid kasama ng ibang mag-aaral. At sabi nga sa ulat, si Imam Sa'di ang isa, pag nakita mo sa crowd, isa sa pinakabata. Pero nauupo siya, no? Dahil sa gabay at habag ni Allah. Naway ipagduan nyo yung mga anak nyo na sila ay maging mabuti sa kanilang mga magulang at maging isang talibul ilm. Dahil si Imam Sa'di rahimahullah, sa kanyang murang edad, sa gabay ni Allah subhanahu wa ta'ala at habag, at maaring sa dua rin ng kanyang magulang, ay nandoon siya at nakikita sa loob ng masjid na nauupo kasama ng ibang mga may edad na umuupo sa mga kibar o malalaking scholar o matatandang scholar na kung saan dito siya nagpakadalubhasa. At sabi nga, nang mamemorya niya yung buong Quran sa edad niyang 11 taong gulang, ay naging bihasa na rin siya sa pagbabasa nito sa iba't ibang kaparaanan ng pagbabasa. Kasi sabi natin, merong iba't ibang qiraat ng Quran. No? Iba't ibang qiraat ng Quran. Yun yung tinatawag natin na al-Madani, no? Sabi na al-Makki, ito yung mga qiraat Nafi al-Madani, o qiraat Ibn Kathir al-Makki, o qiraat al-Basri, o qiraat al-Shami, o qiraat al-Asim al-Kufi, na siya namang ito yung ginagamit sa Saudi Arabia, yung al-Asim, no? Na kadalasan maririnig nyo sa mga imam sa Mecca. At ganun din yung qiraat al-Kufi sa Riyadh, sa Iraq, sorry, at qiraat al-Qisai, na kung saan ito ay nakabisado ni Imam Sa'di sa paraan ng pagbabasa ng Quran. Maaring yung mga bago, hindi nyo masyadong familiar sa ganito. Ngunit ito yung iba't ibang uri o iba't ibang paraan ng pagbabasa ng Quran. Mashallah. At ito ay nakabisado at naging professional ang ating imam, yung may akda ng aklat, sa paraan ng mga pagbabasa nito. No? Sabi natin na nagtiyaga siya, ang ating imam na ito, at nagsumikap hanggang sa makamit niya ang pinakamagandang bahagi ng bawat sangay ng kaalaman. Ibig sabihin, naging valedictorian to, no? Yung ating imam sa bawat subject na kanyang inuupuan. No? Nang sumapit siya sa edad na 23 years old, no? 13 taon, umupo na siya sa masjid para magturo. Masya Allah, no? Kaya sabi natin na siya ay natuto at same time ang nagtuturo. Ito ang mga sunna ng Salafatus Saleh, na tayo matuto at same time magturo. No? Tayo'y matuto at magbahagi ng ating kaalaman. At sinabi nga sa masjid ng Unaysa sa Qasim Buraida sa Saudi Arabia, siya unang naupo at nagturo. At ito rin yung masjid na minana ni Sheikh Shalih Al-Utsaimin na kanyang pinagturuan. Minana niya to sa kanyang guru kay sa butihing imam na ito, no? Imam Sa'di. Nang mamatay si Imam Sa'di, pumalit si Sheikh Shalih Al-Utsaimin. Ito yung kilala ngayon na sabi natin na pinagtayuan ng isa sa mga malaking universidad sa Buraida. No? Masya Allah. Siya ay naging matiyaga sa pagtuturo, kaya sa simula ng kanyang pagtuturo ay sabi doon, napapansin na kakaunti lamang yung dumadalo. No? Ngunit sa biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala at kanyang habag, no? Dumami at dumami ang kanyang mag-aaral, na kung saan ito ay nagmula pa sa iba't ibang distrito ng bayan at ganun din sa ibang rehiyon o region ng bansa. Alhamdulillah. Next slide po, Ustad. Sinabi pa na ginugol ng butihing imam na ito ang lahat ng kanyang oras sa pagtuturo. Kaya noong taong 1350 o 1350 Hijri, ang pagtuturo sa buong bansa ng Saudi Arabia ay naging kanyang responsibilidad. Ibig sabihin, siya ay nahalal bilang sabi natin na bilang guro ng mga guro na kapagturo o tagapagturo sa Saudi Arabia. No? Subhanallah. At sabi natin, pinagkatiwalaan siya ng pinuno o hari o pamahalaan o gobyerno ng Saudi Arabia sa pamamahala ng lahat ng pag-aaral patungkol sa Islamiko sa bansa. Masya Allah, no? Sinabi din na hinirang siya noon ng gobernador ng kanilang rehiyon o region upang maging opisyal na tagapagturo sa kanilang distrito. No, ibig sabihin, pagka merong mga patwa o tanong ang Islamiko, sa kanya ibinabaling o sa kanya itinatanong. No? Siya yung responsable sa pagsagot. Subhanallah, nung kanyang kapanahunan. At sabi na siya ay later on hinirang naman ng hari upang maging opisyal na scholar na responsable sa pagtuturo sa buong bansa ng Saudi Arabia. Alhamdulillah. No? Sabi natin siya yung naging principal
ng mga scholar sa Saudi Arabia yung kanyang kapanahunan. Ito ang maikling, sabi natin, na pagkatao ng ating may akda ng aklat. Next slide po, Ustad. Ngayon sabi natin, ang aklat na ito ay isinulat ni Imam As-Saadi at binigyan ng komentaryo at pinaliwanag sa atin ni Sheikh Abdurrazzaq Al-Badr. Kaya sabi natin, sino ba si Sheikh Abdurrazzaq Al-Badr? Sabi ng mga scholar na si Sheikh Abdurrazzaq Al-Badr o bin Abdul Muhsin Al-Badr ay ginagalang, nire-respeto, tinitingala na mula sa bansa ng Saudi Arabia bilang isa sa pinakamaalam at kilalang scholar sa Islam sa ating kapanahunan. Maging ang ibang mga scholar ay tinitingala siya at nire-respeto, no? Kahit mas matanda sa kanya. Tanyag siya at kilala dahil sa pagiging bihasa, masteral niya o doctorate niya sa pagtuturo ng akida o yung tiyak na pinapaniwalaan sa Islam. Next slide po. Sinabi na ang kanyang pamilyang pinagmulan ni Sheikh Abdurrazzaq Badr, no? Sabi natin, ang kanyang ama, si Sheikh Abdurrazzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr ay anak ng isa ding kibar o sikat o malaki o kilalang scholar na si Sheikh Abdul Muhsin Al-Abbad, no? Pagkaingatan nawa siya ni Allah, na isa namang bihasa o tinatawag natin na muhadditin o muhadditun, scholar ng hadith. Yung kanyang ama, muhadditun, no? At ang anak niya, si Sheikh Abdurrazzaq Al-Badr, isa namang bihasa at doctorate sa aqida. Mashallah, no? Next slide po. Sabi natin, ang edukasyon o ang abot na kaalaman ng ating butihing komentarista na si Sheikh Abdurrazzaq Al-Badr o Ibn Muhsin Al-Badr ay isang PhD o isang doktor at dalubhasa sa pag-aaral at pagtuturo sa larangan ng akida. Sabi natin, siya ay sumulat ng maraming aklat at komentaryo din at papapaliwanag sa maraming mga pag-aaral tulad halimbawa ng Fadail al-Islam, no? O yung tinatawag natin halimbawa sa paksa ng akida, o kaya tinatawag natin na Nawaqidul Islam, no? Kabar al-Dunub, akida at tauhid. Mashallah, no? Next slide po, Ustad. Sabi natin, ang kanyang profesyon o ang kanyang pinagkakaabalahan sa kanyang araw-araw na buhay, sinabi natin si Sheikh Abdurrazzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr ay isang profesor at isang guro, isang tagapagturo sa kilala at sikat na universidad ng Saudi Arabia sa Madina. No? Ito yung mashallah, kapag sabing nakapag-aral sa Madina, iba ang tingin ng tao sa kanila, no? Mashallah. Sabi natin sa ngayon, siya ay aktibo at regular na nagtuturo mismo sa loob ng Masjid Ad-Nabawi o Masjid ng Propeta sa Madina, no? Na siya ding sakop ng Saudi Arabia at malapit lang din sa Madina University. Next slide po, Ustad. Sabi natin, bakit ba naging tanyag at paano nakilala itong si Sheikh Abdurrazzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr? Sabi sa kanyang kabataan na edad, sabi natin sa edad niya na, kung di tayo nagkakamali, from 61 to 63 years old siya, which is napakabata kung ikukumpara sa mga Batikan at kilalang scholar kasi siya ay halos kapantay pagdating sa kaalaman at pagtuturo ng mga ito. Ang mga kilalang scholar natin nasa 83, 86, 88 yung mga na namatay kamakailan, no? Pero siya nasa line of 61 to 63 years old, pero yung kanyang inuupuan at kanyang posisyon ay mashallah, no? Ay halos kapareho ng mga kibar nating scholar. Ayon nga sa karamihan ng scholar na nagsabi na nabihag ni Sheikh Abdurrazzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr ang atensyon ng kanyang mga mag-aaral mula sa iba't ibang sulok ng mundo upang maupo o umupo. Magugulat kayo, subhanallah, kung papasyal kayo ng Madina, makikita niyo yung mga audience niya at mag-aaral niya sa loob ng Masjid An-Nabawi. Iba-iba ang kulay. May puti, may Inchik, no? May Chinese, mayroong Korean, mayroong Algerian, mayroong mga from Sudan, Somalia, Arab, Saudi Arabia, mashallah, no? Kasi bakit niya nabihag ang mga ito, ayon nga sa mga scholar, ito ay komentaryo mismo ng kapwa niya scholar, na hindi lang basta scholar, mga kibar na scholar, tulad ni Sheikh Al-Ruhaili, no? Mashallah, si Sheikh Al-Husaymi, mashallah. Sabi na, nabihag niya ang mga taong ito upang umupo, makinig at mag-aral sa kanya sa Masjid An-Nabawi dahil na din sa estilo, magandang pamamaraan at kanyang kabaitan sa pagtuturo, no? Subhanallah. Nasabi din na ang iba niyang mag-aaral na si Sheikh Abdurrazzaq bin Muhsin Al-Badr ay malinaw, simple at magalang sa kanyang pagsasalita. Kaya madali itong nauunawaan ng kanyang mga mag-aaral.
Sinabi pa na ang kanyang malawak na kaalamang pang-Islamiko na kinikilala at ginagalang ay nagsilbing ilaw, gumagabay sa hindi mabilang na mga estudyante niya na nagtungo sa kanya at umaamin at sabi nating sumusumpa kay Allah na ang kaalaman na isinalin sa kanila ng butihing gurong ito ay nalinawan at naunawaan ng kanilang puso at isip. Alhamdulillah. Next slide po, Ustad. Ngayon tayo ay tumungo doon sa tanong ng isa sa ating admin, no, na ating tagapamahala dito, no, si Sister Sarah Jones. Manhin ito yung na-late, no, sabi natin dahil ito tulad ng ating pangako, tayo ay merong putuwat, paraan ng pag-aaral, at ito na siya, no. Sabi natin yung tanong na ma maana Asma'ullahi Ta'ala al-Husna. Ano daw ang kahulugan na paghusayan ang magagandang pangalan ni Allah? Kasi nabanggit doon sa dalil, no, bilang katibayan na hadith, batay sa salaysay hadith an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah tis'ina isman mi'ata illa wahidan man ahsaha dakhala al-jannah, rawahul Bukhari. Sinabi ni Abi Hurairah, kalugdan nawa siya ni Allah, na ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, katunayan daw na si Allah ay may 99 na pangalan. 100 bawas ang isa, sabihin 100 minus 1. Sino man ang paghusayan ito ay papasok sa paraiso. Inuulat ni Al-Bukhari. Naayon nga sa ibang mga mufassirun, nagpapaliwanag sa paksang ito, no? Magugulat kayo, isa si Sheikh Al-Badr nagsabi nito, at ganun ding iba, no, na mga nagpaliwanag patungkol dito. Ganun din si Imam At-Tabari, no? Sabi na ayon sa mufassirun, sa nagpaliwanag sa paksang ito na ang kahulugan, ulitin ko, no, na ang kahulugan ng hadith na ito ay hindi sahih. Ang kahulugan ng hadith na ito ay hindi sahih. Dahil ang pangalan ni Allah ayon sa kanila, hindi sa atin to, ayon sa kanila, ay hindi lamang limitado sa 99 na pangalan. Dahil sa Quran, ayon sa kanila, kung ating babasahin at itatala na mahigit sa 108 ayon sa kanila ang mga pangalan na binanggit ni Allah, ngunit yung iba ay wala dito sa nilista o inulat nila na kung saan yung iba gumawa pa ng nasyid dito, no? Marami tayong makitang ibang katawagan na kung bibilangin ayon nga sa kanila na mahigit sa 99. Kaya ayon sa kanila na ang kahulugan, ang maana ng hadith, wa ghairu sahih, hindi sa sahih. Ngunit ang ibang mga scholar ay alam natin na nagsikap upang ipaliwanag ang paksayang ito at huwag tayong malito. Next slide po, Ustad. Naam, may oras pa ba tayo? Naam. Sabi natin, wa asahuha madhkuru fil hadith yatadamman ma fi ya'lin. Sabi ng mga scholar na ang kahulugan ng paghusayan sa nabanggit sa salaysay o hadith ay hindi lamang nangangahulugan ng pagmememorya nito. Kasi ito yung inaakala ng mga tao, no? Na tulad na ginagawa at inaakala ng maraming Muslim, ayon nga Sheikh Al-Badr rahimahullah, na ang kahulugan daw nito yung pagmememorya lamang. Ito yung inaakala ng iba, no? Wakala Sheikh Muhammad bin Saleh Al-Utaymi rahimahullah, walaysa ma'ana ihsahuha an taktub fi warqa thumma daqalu fi jaybi fataqarrar hatta tahfaduhu. O kamaka, sinabi ni Sheikh Muhammad bin Saleh Al-Utaymin, hindi daw ang kahulugan ng ihsahuha, pagbutihin, paghusayin, doon sa hadith, hindi raw ang kahulugan nito ay pagsusulat nito sa papel tapos memoryahin. No? Walay sa kadalik. Hindi raw ganito to. Ayon kay Sheikh Saleh Al-Utaymin. Next slide po, Ustad. At sabi pa ng ating butihing Sheikh Al-Badr na meron pa raw iba sa kanila na yung pinagsulatan nila ng papel, ng halimbawa sabi 99 names ni Allah, sinusulat sa papel, no? Yung mga pinagsulatan nila nito, nilalagay ito sa kanilang bulsa, no? At sa tuwing umaga o kaya sa hapon, nilalabas nila yung papel, tapos kanilang binabasa ito, babasahin nila yung mga magandang pangalan ni Allah at katangian, na kung saan ang iba sa kanila ginagawa siyang mistulang orasyon, wa iyadu billah, no? Ayon sa kanya na ang gawain ito ay hindi naman naiulat na ginawa o pinag-utos ng sugo sallallahu alaihi wasallam o ginawa ng mga khulafa ar-rashidun o mga na nagabayang pinuno, Abu Bakar, Omar, Uthman at Ali. Hindi nila to ginawa. O ng mga nagabayang
sabi natin, o mga at-tabi'in, yung mga sumunod sa mga, sabi natin, sa mga sahaba, no? At hindi rin ginawa ng mga kilalang mga principal ng madhab, no? Imam Shafi'i, Hanbali, Maliki, wa fi akhirih. Hindi ito ginawa. Kaya ayon sa kanila na hindi ito ang maaaring pakahulugan nito na isulat, memoryahin, hindi. Okay? Walakin al-ma'na dalik. Tuloy pa ba tayo, Ustad? Sige po, one slide pa. Okay. Ngunit ayon sa kanila, ang kahulugan nito, al-ma'na, ang una, ayon sa kanila, ang ma'rifatu ma'aniha. Na ang kahulugan doon na esahuha, no, yung paghusayan siya, una, kailangan matutunan ng isang Muslim o Muslima, unawain ang kahulugan nito, yung pangalan at katangian ni Allah. Unawain kung paano to binanggit ni Allah sa Quran at paano to sinabi, pinaliwanag ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mga kapanalig o kanyang mga kasamahan. Sinabi na ito ay may mga pangalan, no? Ang pangalan ni Allah na kung saan walang ibang mas nakahihigit na nakakaalam nito maliban kay Allah at mismo kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dahil ito ay pinahayag niya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya ayon sa butihing Sheikh, kung nais natin itong maunawaan, ay bumase tayo sa Quran at sa Sunnah kung paano to sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at unawain natin ito kung paano to inunawa ng mga salaf at salih o matutuwid at reliyosong tao na nabuhay bago pa tayo. Next slide po, Ustad. Pangalawang kahulugan ng ihsahiha, ayon nga sa ating butihing Sheikh, no, ang pagkilos, no, o yung amel biha, no, yung pagkilos ayon dito. Paano ba to? No, sabi natin yung pagkilos na ayon sa kahulugan nito. Una, sabi natin kailangan matutunan natin, no, yung kahulugan nito, unawain. Pangalawa, ito ay kikilos tayo pagkatapos nating matutunan yung pangalan at katangian ni Allah, dapat kumilos tayo ayon dito. Kaya ayon sa ating butihing Sheikh, faida a'lam annahu al-ahad wala yushrik bihi ahada, no? Sabi ng ating butihing Sheikh, kung batid nga natin, batid ng isang Muslim o Muslima na si Allah ay iisa, dapat di ka nagtatambal sa kanya na kahit na ano. Kung batid natin at alam natin na si Allah ang Ar-Razzaq o tagapagbiyaya, siyang nagkakaloob ng biyaya, hindi dapat tayo magtatambal kay Allah sa paghiling ng anumang biyaya sa iba. No? Kasi yung iba, binanggit nga natin, mas sampalataya sa bagay o tao na masigit na yun daw ang magbibigay ng kasaganahan sa kanila. Wa'yadbillah. Kaya kung batid niya, o batid natin, o batid mo, batid nyo, na si Allah ang Sami'ul Basir, o nakaririnig ng lahat, papaano ako, papaano kayo, papaano tayo, magsasalita ng masama at mga bagay na ikakagalit ni Allah, maging ito man ay tago o lantad. Next slide po, Ustad. At isa pa sa kahulugan ng ihsahiha, ayon sa ating butihing Sheikh, yung da'wa biha. No? Yung tayo'y magdudua o mananawagan tayo gamit ang magagandang pangalan ni Allah. No? Pagkatapos natin ito'y maunawaan, matutunan, kikilos tayo dito, tapos magdudua tayo gamit yung pangalan ni Allah. No? Manawagan tayo, humiling tayo gamit ang kanyang magagandang pangalan. Kama kala ta'ala, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. At sinabi nga ni Allah ang katastasan, at kay Allah ang mga pangalang magaganda, manawagan kayo gamit ang mga ito. No? At dito, sasabihin nga natin na kung tayo'y magdudua, no, walidhalika kana yaqul ya Rahman arhamni, no? Kaya kung tayo magdudua, dapat sasabihin natin, ya Rahman, o sabihin natin, o ikaw na mahabagin, kahabagan mo ako. Ya Ghafur, aghfirli. O ikaw na mapagpatawad, patawarin mo ako. At iba pa. No? Ganyan dapat ang paraan ng pagtawad. Next slide po, Ustad. Na, sabi natin, no, o sabi ng butihing Sheikh, kung mayroong tamang paraan ng paghiling, meron bang maling paraan ng paghiling o pagtawag sa ngalan ni Allah o gamit yung pangalan ni Allah? Sabi ng ating butihing Sheikh, oo. Merong maling paraan. Kung merong tamang paraan, merong mali. Walaysa min munasib, no? An taqulu ya shadidul iqab aghfirli. Dahil ayon sa kanya, na maling sabihin o gamitin ang ibang katangian sa paghiling, tulad halimbawa ng pagsasabi ng ya shadidul iqab aghfirli. O kaya sabihin mo, o ikaw na masidhing magparusa, patawarin mo ako.
hindi siya akma. No? Kaya kung gusto mo ng kapatawaran, dapat yung Ghafur, no? Ghaffara, no? Subhanallah. O kaya kung biyaya, Razzaq, no? Dahil hindi akma, hindi bagay ang ganitong paggamit o pagtawag sa ngalan ni Allah. Last slide po, Ustad. Last slide. O yan, sinabi natin na fa'amal al-amal salih alladhi yakunu jaliban li rahmatillah, no? At dagdag pa ng ating buting Sheikh, no? Pagkatapos manawagan sa kanya, wag na wag niyong kakalimutan na tayo'y gagawa na isa pa sa kahulugan na asahihan na dapat ang isang Muslim ay gagawa ng matuwid na gawain na maglalapit sa kanya sa awa ni Allah. Dahil ang gawaing matuwid, ang isa sa magiging dahilan ng pagpasok ng isa sa paraiso, hindi yung pagmemorya lamang ng kanyang magagandang pangalan, o hindi yung pagsulat lamang nito sa waraka, wadakala fi JB, ang sabi sa no, sulat sa papel tapos lagay sa bulsa, pagkatapos ng gabi o kaya umaga, ilalabas, babasahin hanggang sa memorya. Hindi po ang kahulugan nito. Sabi niya na dapat din tayong gumawa ng mabuting gawain dahil ito ang isa sa paraan para tayo makapasok sa paraiso. Ma huwa dalil? Ano ang katibayan tungkol dito? Qala Allah Ta'ala, adkhulu al-jannah bima kuntum ta'malun. At sabi niya lang katastasan, sasabihin niya yon, no? Pumasok kayo sa paraiso dahil sa anuman na noon ay inyong ginawa. So dito kailangan ng gawain, no? Subhanallah. At malinaw sa bersikulo na tayo ay papapasukin ni Allah sa hardin ng paraiso dahil sa anumang mabuting gawain na ginawa natin. Inshallah patuloy natin dito. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant wa nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.